Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan naman natin ang e-travel. Ang dami po nating katanungan. Wala na ba talaga ang e-travel? Kasi may nag-message sa akin, Miss Addie, wala na daw ang e-travel. Totoo ba ito? Alamin natin. Details coming right up. If you're a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. I am going to leave the link in the description box for your reference. Now, wala na ba talaga ang e-travel? Totoo ba ito? Unfortunately, ewan ko ba kung bad news ba ito or good news ba ito, meron pa ring e-travel. Kasi madami tayong nare-receive na mga katanungan. Wala na ba talaga ang e-travel? Nag-register ako ng e-travel pero hindi naman chinek. So, useless lang talaga yung pag-register ko kasi hindi naman chine-check sa airport. Ito po yung explanation dyan. Required pa rin ang e-travel. Kailangan mong magrehistro within 3 days prior to departure. 3 araw bago kayo umalis. Hindi kailangan dapat 3 araw. Pwede naman 2 araw bago kayo umalis. Or sa araw ng flight ninyo, pwede pa rin kayong magrehistro sa e-travel. So, depende po sa inyo yun. May 3 araw kayo para magrehistro. Gaya ng sabi ko, ito ay required pa rin sa lahat ng pasaherong pauwi ng Pilipinas. Maging green card holder ka man, maging permanent resident ka, maging foreign national ka, maging OFW ka man, dual citizen, former Filipinos, lahat ng papasok ng Pilipinas na biyahero ay kailangang magrehistro sa e-travel. Kung yung mga pasahero ay hindi na chine-check yung e-travel during check-in or during immigration, sabi ng DICT, etong company ito na nag-formulate ng e-travel na siyang tagamamahala sa website na ito na ang e-travel ay naka-attach na sa system. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapag na-swipe yung mga pasaporte ninyo, lumalabas na sa system na andun na. Nakikita na nila na nakapagrehistro ka na ng e-travel. Kaya hindi na chine-check kasi nakikita na yun nila sa system nila. Pero may mga random check pa rin ang mga airline staff or immigration officer. Mag-check pa rin minsan-minsan face-to-face. O, nakapagrehistro ka ba? May QR code ka ba? Ganon. So, dapat handa tayo kasi required pa rin ito. Meron ding mga katanungan, Miss Ade, kailan ba mawawala ang e-travel? Kasi ayoko magrehistro, hindi ako marunong magrehistro. Ano po yung gagawin ko? Sa kasamang palad po, hindi po mawawala ang e-travel. Bakit? Kasi ang e-travel, siya po yung pumalit nung arrival form, yung papel na finifill upan ninyo kapag kayo ay darating ng Pilipinas, na binibigay nyo sa immigration officer kapag nagpa-process kayo ng immigration bago kayo tuluyang lumabas ng airport, yun po yung kapalit nun. So, hindi na po talaga mawawala ang e-travel. Pero pinasimple na po talaga nila ang e-travel. Bigaya noon sa kasagsagan ng COVID, ang daming hinihingi, ang daming dina-download na kailangan mong ipasa, pero ngayon hindi na po. Kayang-kaya ng magrehistro ng e-travel na wala pang 5 minutes, tapos ka na. At kung wala ka namang kakayahang magrehistro sa e-travel, pwede ka namang magpatulong, lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating wala talagang alam sa computer, lalo na sa ating mga nanay, tatay na senior citizen, hirap sila pagdating sa computer. Pwede namang magpatulong sa mga apo, yung mga magagaling sa computer, sa yung mga anak or mga kapatid ba dyan na maaaring magrehistro sa inyo sa e-travel kasi hindi naman kailangan dapat kayo kung hindi nyo kaya magpatulong kasi may 3 araw kayo na magrehistro sa e-travel. So, mahaba-habang palugit din yun. Makakahanap kayo ng tutulong sa inyo para makapagrehistro at makuha yung QR code. Tandaan lang po na ang e-travel is libre. Wala po itong bayad ha. Ang dami po nating kababayan na nabiktima na nagbayad ng $65, meron pang $120 para lang sa e-travel QR code. Wala po itong bayad. So, dapat sa legitimate website lang po kayo pupunta. Yan po ay etravel.gov.ph. Nakalagay po yan sa description box ng video ito. Huwag po kayong magpaloko sa ibang website na e-travel ko, no?
pero manghihingi ng bayad. Wala po dapat bayad yon. Libre po yun ha, wag po kayong ma-scam kasi Diyos ko, ang daming website na nag-offer ng e-travel QR code at nagpapabayad. So, wag po magpaloko at doon lang po talaga magrehistro sa legit na e-travel website. So, sana klaro po tayo doon. Ang e-travel, required pa rin sa mga papasok na Pilipinas. Kung ikaw ay foreign passport holder man or Philippine passport holder, magre-rehistro ka sa e-travel. Kung ikaw naman ay palabas ng Pilipinas, yun lang may mga Philippine passport ang magre-rehistro. For example, dual citizen ka, pero hindi ka kumuha ng Philippine passport, foreign passport lang at saka yung dokumento mo na dual ka, hindi mo na kailangan magrehistro sa e-travel. Yung mga foreign passport holder, hindi na kailangang magrehistro. Yung required lang na magrehistro sa departure, yung mga Philippine passport holder. Kasi ang e-travel din ang pumalit doon sa papel na departure form na finifill upan ninyo kapag kayo ay paalis ng bansa. So sana klaro na tayo sa mga problema sa e-travel. Alam ko ang dami nagagalit, ang dami nagrereklamo na kung kailan alisin ang e-travel. Unfortunately, hindi nila aalisin yan kasi magiging parte na yan ng inyong dokumento or magiging parte na yan ng inyong paghahanda kapag kayo ay babiyahe ng Pilipinas or kayo ay paalis ng Pilipinas. So, masanay na tayo doon. Gaya ng sabi ko, pinasimple na lang nila ang pagrehistro sa e-travel. Hindi na talaga komplikado, di gaya noon. Ngayon, kayang-kaya ng magrehistro in less than 5 minutes. So, ito po ang ating latest travel update. Maraming salamat po sa patuloy ninyo na panonood at tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo po ay may katanungan, pwede nyo po akong i-direct message sa aming Facebook page, The Eton Squad, or sa aming Instagram, The Eton Squad Official. At sasagutin po natin yan as soon as possible. Again guys, maraming salamat. At good luck po sa inyong pagbiyahe. Mag-ingat po kayo sa biyahe at sana maging smooth at malumanay ang inyong pagbiyahe sa Pilipinas. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.